Sino man ang laban kay VP Sara, sino man ang ayaw ng impeachment, sino man ang pabor kay VP Sara, hindi ko po papakinggan kaugnay sa ginagawa o gagawin naming trabaho sa impeachment dahil mga partisano po yung mga yan. Hindi ko po trabahong kampihan ang sino man sa kanila. Ang trabaho ko po gawin kung anong dapat gawin ng Senado ng parehas at patas, anuman ang kakalabasan nito. Ngayon, dun sa mga nagmamadali, Mamami, ang problema sa kanila, hindi nila naiisip, kung sa kakamadali, babigyan pa ng karagdagang rason, questionin ang aming ginagawa, mas tatagal ito. Mas mabababoy yung proseso at mas bitin-bitin ang pag-usad nito. Kung nag-banjing-banjing nga sila at pa-relax-relax sila nung final yung impeachment complaint, tinabot sila ng 2 buwan. Anong nirereklamo nila ngayon? Of course, yung pinakamainit ngayon, merong panawagan from your good friend, according to him, magkaibigan naman kayo, si Senate Minority Leader Coco Pimentel, na magtawag na daw ng caucus ng Senate para daw mapagdesisyonan na kung uumpisahan na ora mismo yung impeachment trial or susundan yung timetable mo for the trial, formal trial. Ha? What's your reaction to that? Well, Mamami, ni-refer ko yung kanyang request sa aming mga kasamahan, gayon din sa Rules Committee at sa legal team ng Senado na binubuo namin ngayon. Pero, Mamami, ano man ang gawin naming caucus, kapihan, dinner, merienda, kung wala naman pong session, wala naman po kaming magagawa dahil hindi po namin pwedeng baguhin yung timetable na binanggit ko maliban na lamang kung magkakaroon ng sesyon ang Senado at ang Kongreso at mare-refer yung impeachment sa plenaryo at makakapag-convene yung impeachment court. Hanggat wala po yun, baliwala po ang anumang kapihan o merienda namin. Pero anytime, pwede po naman kami magmerienda ni Senator Pimentel basta't libre siya at hindi siya ganong busy sa kanyang pangampanya. Tinanong namin siya kung sinagot mo yung love letter niya sa'yo. Yung letter 1 kasi meron daw letter 2. Nag-usap na ba kayo since you got that letter? Hindi pa, Mami. Pero tulad ng sinabi ko, ni-refer ko yung sulat doon sa Rules Committee at sa legal team para sila magbalangkas ng mga posibleng sagot. Siguro sa mga susunod na araw, magpapalitan kami ng mensahe o message. Medyo busy lang din yata siya at ako nitong mga nagdaang araw. You're talking about the Rules Committee, no? Kasi yan din ang sinasabi nung iba naman ng mga mga kaibigan mo rin, na sapat na naman daw yung rules ng Senate and you don't have to rewrite the rules para lang sa impeachment ng Vice President. Sabi nino? Well, among them, si Coco. Sino mang pabor sa impeachment, sino man ang laban kay VP Sara, sino man ang ayaw ng impeachment, sino man ang pabor kay VP Sara, hindi ko po papakinggan kaugnay sa ginagawa o gagawin naming trabaho sa impeachment dahil mga partisano po yung mga yan. At yung mga sinasabi niyong bumabati ko sa akin kanina mula sa kaliwa at kanan, klarong meron na silang posisyon kaugnay sa isong ito. Hindi ko po trabahong kampihan ang sino man sa kanila. Ang trabaho ko po gawin kung anong dapat gawin ng Senado ng parehas at patas, anuman ang kakalabasan nito. Para sa akin, mas importante yung proseso, hindi yung dulo. Makonvict man o ma-acquit sa VP Sara, ang importante ay kapani-paniwala at parehas at patas ang prosesong sinunod namin. Ngayon, dun sa mga nagmamadali, Mamami, ang problema sa kanila, hindi nila naiisip, kung sa kakamadali, babigyan pa ng karagdagang rason, questionin ang aming ginagawa, mas tatagal ito. Mas mabababoy yung proseso at mas bitin-bitin ang pag-usad nito. Mas maganda na siguro, tuloy-tuloy ang pag-usad dito kapag nagsimula na. Katulad na lamang ngayon, maraming naghahain ng kaso sa Korte Suprema, kabilang na si VP Sara. Maganda na pong matapos lahat yan bago kami magsimula ng paglilitis. Para pag nagsimula, tuloy-tuloy na hanggang sa dulo. You're talking about a special session. Nag-react yung Malacanang dyan dahil tinanong sila. Sabi nila, magtatawag daw si President Marcos ng special session kung hihingi ng mga senator and specifically you. Ano naman yung masasabi niyo? Parang sabi naman ng iba, nagtuturo-turuan daw kayo. I will not do that, Ami, because it is against the Constitution. The Constitution is specific.
Pwede magpatawag ng special session kapag ang Senate President ay nakipagkonsultahan sa minority at majority leader, hindi kailangan ng caucus, at pag pinahintulutan ng Speaker, at para lamang sa urgent legislation. Sisinungalingan ba tayo? Magbubulag-bulagan ba tayo na kunwari may urgent legislation pero impeachment talaga gagawin natin? Gusto ba nila magbigay ng karagdagang rason na naman na umakyat sa Korte Suprema? Hindi para sa akin na gawin yun. Specific ang konstitusyon, Ma'am Ami. Pwedeng magpatawag ng special session kapag una, namatay o may nangyari sa presidente o mayoriya ng gabinete ay nag-certify na incapacitated siya. Pag namatay na impeach o naging incapacitated ang vice president at kailangan maghanap ng panibagong vice presidente mula sa Kongreso. Pangatlo, kapag nagdeklara ng martial law ang Pangulo, automatic magko-convene ang Kongreso para by joint voting. Ito ang kaisa-isang pagkakataong joint voting ang Senado at Kongreso pagbotohan kung i-extend ba yan o yan ba ay pagpapaliban. At pangapat, para i-canvass ang boto sa presidente at vice-presidente sa isang presidential election at para i-proklama ang presidente at vice-presidente ang nanalo. Yun lamang yung mga pagkakataon, Ma'am Ami, na pwedeng magtawag ng special session sa parte po ng Kongreso mismo. So wala ka nakikitang urgent piece of legislation na pwedeng magtawag ng special session at pagkatapos isasabay yung impeachment? Wala po, ikaw na mismo nagsabi. Para sa impeachment to, di ba? Hindi para natin niloloko mga sarili natin. Maghahanap tayo ng urgent piece of legislation pero ang rason naman talaga ay para sa impeachment. Mabalik ko yung katanungan. Nung inihain ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, December final yan, isang linggo pang nagsesyon ng Senado pero hindi nag-convene ang impeachment court. Hinayaang matapos ang recess, Christmas and New Year break. Nag-resume po January. May nagreklamo ba? May nagsabi bang, uy, hindi yan forthwith. Yung kay Mercy Gutierrez, 3 araw pa bago nag-adjourn ang Senado at ang Kongreso. Nag-convene ba ang impeachment court? Hindi. Nag-resume sila, makalipas din ang recess nung takdang panahon na yon. Makalipas sa mahigit 1.5 buwan. May nagsabi bang hindi yun forthwith? Ngayon, ito ay takdang recess namin. Pinagkasunduan ito ng magkabilang kamara noong July 2024 pa nung kami nag-resume sa aming third regular session. Anong rason para baguhin namin yon? Dahil espesyal si VP Sara? Dahil maraming sinisindahan yung mga puwet at hindi mapakalit, gusto nang matuloy ito? Dahil nanggigigil sila at galit na galit sila sa ikalawang Pangulo? Anong dahilan? Ngayon, kung ano man ang pagtrato ng Senado sa ibang impeachment complaint, yan din ang pagtrato dapat sa impeachment complaint na ito. Kaya nga nakapiring ang mata ng Lady Justice na, sumisimbolo sa hustisya. Wala dapat nakikita. Pantay dapat. At yan ang bala kong gawin kaugnay sa kasong ito. Nabanggit mo na rin lang yung forthwith, let's get it out of the way. Ano yung mga nire-redefine mo daw ang forthwith? Hindi po. Ano bang ibig sabihin ng forthwith? Sila yung nagde-define gamit ang Webster Dictionary. Hindi po ako. Ang forthwith, Immediately daw, immediately. Hindi na, ko immediately po, yan po sana ang nilagay. Hindi naman po yan ang nakalagay eh. Alam niyo kung saan matatagpuan, Ami, ang immediately? Sa rules ng House. Nakalagay sa rules ng House, Section 3 ng kanilang impeachment rules. An impeachment complaint shall be filed with the Secretary General and shall be immediately referred to the Speaker. Magkatabi ang opisina ng SecGen at ng Speaker sa Kamara. Pero yung 3 impeachment complaint na unang inihain, 2 buwan na tulog sa opisina ng SecGen. Ngayon, kung sa punto de vista ng mga mambabatas na tumatayong complainant sa kasong ito, ang immediately pala ay pwedeng lumampas ng 2 buwan, anong nirereklamo nila ngayon? Forthwith ang nakalagay sa saligang batas at tinalakay ko na po sa inyo. Forthwith ang nakalagay sa saligang batas pero inabot na 1.5 buwan bago nagsimula ang kay Corona. Inabot na mahigit 1.5 buwan bago pinlanong simulan yung kay Gutierrez. Pero nag-resign siya bago nun. Kaya dinismiss na lamang ng Senado yung impeachment complaint laban sa kanya. So yun yung mga presidents natin kaugnay sa definition ng forthwith. Ngayon, ulitin ko, forthwith, sige na, nandun na tayo. Ang problema mo, wala ng sesyon eh.
Hindi po kami pwede mag-convene ng walang sesyon. Normal na recess ito, may eleksyon. So gusto nila mag-special session kami, nagmamadali sila. Sagutin nila yung binabanggit ko sa saligang batas. Gusto nilang mag-forthwith kami, gagawin namin, kukonvene namin yung impeachment court ng walang sesyon na klarong illegal. Pwede rin yun. Yung ba gusto nila? Lalong matatagal na ito pag inantala at sinabi ng Korte Suprema na mali ang aming ginagawa. Sa balikan ko, sa kakamadali, minsan mas tumatagal. Sa kakadelay, minsan mas bumibilis patuloy. So sa tama na lamang tayo. Nabanggit mo na rin lang yung process sa House, ano? Kasi marami ding nagke-question noon kung bakit mabagal. Ngayon, I know baka tayo ma-subjudice, pero mag-comment na rin tayo dahil it involves the rules of impeachment. Ang sabi ni VP Sara dun sa petition niya sa Supreme Court, invalid daw yon dahil yung fourth complaint, dahil nga wala naman daw, kailangan daw dumaan sa, while she's questioning the fast track mode, at saka hindi dumaan dun sa Committee on Justice. Ikaw, anong tingin mo doon? Ika nga, siguro hinihiling ng mga abogado ni VP Sara ay bigyan ng pangalawang pagkakataon para tingnan muli yung mga nauna nilang desisyon sa bagay na yan. Dahil yung desisyon sa bagay na yan, maliwanag at klaro, kaugnay ng mga impeachment sa nagdaang panahon, na isa ako amin sa pinaka-aktibong nakilahok sa mga nagdaang impeachment processes na nasa Kamara pa lamang. O sige, nabanggit na rin natin yung, yung petition ni VP Sara. Yung iba mo namang mga kaibig, mga detractor na lang, ha? Ang sabi nila, sabi sa'yo, left to right eh. Ang sabi nila, kaya daw gusto mong matagalan to dahil you're worried, ang kakami mo daw dito ay yung mga against impeachment na kulang daw sa boto sa Senado kung ngayon mag-uumpisa yung trial at tatapusin. Sinasabi nila yan kasi yung ibang kakampi ni VP Sara ngayon, sabi nila, hindi, kailangan matapos yan dahil final in the 19th Congress, it has to be tried and it has to be voted upon by the Senate within the 19th Congress. Ang sabi nila, kaya mo daw hindi ginagawa kasi daw kulang nga daw sa boto. In fact, naglalagay sila ng mga listahan eh. Meron dong 9 senators na nililista sila na sigurado sila or most likely will vote against whatever the contents of the articles of impeachment. So kung yan po ang posisyon nila, bakit nag-file ang mga kakamping abogado ni VP Sara na kino-question yung impeachment complaint na inihain ng Kamara? Bakit si VP Sara mismo kino-question yung impeachment complaint? Akala ko ba gusto nilang pagbotohan to? Sino ba talaga yung nagsasalita na gustong pagbotohan na to ngayon? At naayaw ko, klarong hindi kampo ni VP Sara yan. Dahil sa kampo ni VP Sara, ayaw nga nilang matuloy ito ngayon o sa susunod man na Senado. So, sino po ang sinasagot ko sa bagay na yan? Sino sa panig nila nagsasabing gusto nilang matuloy ito ngayon? Si Harry Roque, for one, who is a lawyer and a former congressman. Kung hindi daw, back to zero daw. Kung ganong hindi matatapos within the 19th Congress, back to zero daw sa 20th Congress yung impeachment. Sabi ni Harry Roque. Opinion po niya yan. Ginagalang ko pero hindi ako sang-ayon. May ilang mga halimbawa. Una, yung prinsipyo sa husgado at sa korte na nagsasabing ano man ang sinimulan mo, dapat tapusin mo. Anong gusto nila? Pilitin naming simulan to ngayon, pagdating ng June 30, finish or not finish, pass your paper? Anong ibig sabihin nila? Hindi pa tapos magpresenta ng ebidensya ang prosecution at defense? Pagdating ng June 30, tigil na yan, bato na tayo. Or kung hindi pa tapos, dismiss na lang. So patagalan na lang ang laro at laban. Ano mang sinimulan, dapat tapusin. Pangalawa, iba ang impeachment kaugnay sa lehislasyon na siguro tinutukoy ni Attorney Harry Roque.